Hindi ako masyado after sa bloodline kasi more on winning producing line. Yun ang lagi kong tinatarget. Noong 2021 walang race kasi COVID, di ba? Noong 2022 naman, yun, nagpaklak ulit tayo ng second day bird na yun yung pinakamahirap na Invercargill namin na 1,200 kilometers. Ano siya, 8 days holdover po mga kalapatid. Ang tagal. 8 days. So grabe na wala na sa kondisyon yung mga ibon. Pero nakuha pa rin itong ibon na to na umuwi ng second day bird. Dumating siya 10:23 AM. So yun, nakagagulat din ako dahil yung ibon malakas pa. Kahit na 8 days holdover na siya doon sa Sinong ibon mo yun? si Sniper. Sniper ba? So talagang magagaling yun, yung mga line na yun. Yung mga winner mo, sino-sino yan? Ano mga pangalan? Si Badman, si Super Miles, si Strong Miles, saka si Sniper. At saka si Pretty Boy, madami. Si Santa, yung mga nag-Invercargill ko na. So, and hopefully, makontinue natin every year. So, para yung consistency at tumaas lalo yung quality ng mga ibon. Para one day, I can share, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi buong mundo, if I have a chance. So, yun yung ating goal. Ano mga bloodline nun? Mga 1-2 kilometers na? Bloodline, kung bloodline pag-uusapan, hindi ako masyado after sa bloodline kasi more on winning producing line. Yun ang lagi kong tinatarget. Laging, it's either, ang ginagawa ko kasi producing line and then performer, saka ko sila binibreed ang pamilya nila. So, hindi ako more on sa winning, more on producing. The reason is to multiply the winners kasi mas maraming nagpo-produce. So, yun yung parang naging napag-aralan ko. At saka sa pedigree, kadalasan na nakikita ko sa winners is kailangan pag-aaralan niyo yung pedigree ng mga nananalo at mga nagpo-produce. Hindi yung pedigree, hindi natin tinitingnan dapat na anak ito ng champion o maraming champion na nakapasok. Kailangan makita natin kung paano nagawa yung champion. Pag-aralan natin yung pedigree, kung paano lumabas yung ganito kagaling na ibon. So yun yung kadalasan, hindi ko sinasabing yun yung natutunan ko din yun sa mga ibang fanciers na ganun ang ginagawa nila. So natutunan ko rin sa kanila yun na ipapasa. Kailangan na natin maipasa para sa ating mga kalapatids. Mas maintindihan nila ang sport ng pigeon racing. Sa breeding, paano mo hinahanda yung breeder mo? Siyempre, yung deworming, importante. Deworming, tapos vitamins, simpleng vitamins lang. And basta kondisyon ng ibon, sinasalpa ko na sila. Basta importante sa lahat, yung genetic nila, yun ang importante. Yun. Genetic, kailangan talaga. Para hindi kayo mag-waste, kailangan it's either producing or winning line. Kalimutan nyo na yung pangalan para ma-shortcut kayo. Hindi ko sinasabing yung strain, kailangan, nandiyan yung strain eh. Pero kung gusto nyo mas mapadali ang proseso, kailangan yung mga winning family, doon kayo mag-concentrate. Huwag sa pangalan ng lahi. Yun lang yung may advice kong para yun yung experience ko. Yun lang yung experience ko sa breeding. Ibig sabihin, katulad ng practice dito sa Bagoy Salang, nagpa-flashing sila. Baga, ginagawa mo rin yan? Hindi na eh. Kasi sa akin kung ang ibon wala namang problema, hindi naman kailangan. Para sa akin hindi ko sinasabing, kasi syempre hindi tayo pare-pareho, no? So yun lang yung sa akin. Kung nakita niyong healthy, okay na. Kasi yung immunity ng ibon kailangan malakas. Kapag ang ibon walang sakit, bibigyan mo ng gamot, hihina ang immunity.
Pag binigyan mo na ngayon ng gamot yung mga ibon, hindi na nila tatanggapin. Kasi immune na sila eh. Yun yung ano doon. So pag may sakit lang, pag alam mo malakas, hindi na kailangan. So, yun in my own opinion lang. O sa ano naman, sa racing. Sasamantalahin ko na mga kalapatids. Samantalahin mo na. Pagdating sa ano, sa Na-trap na ako. Sabi nila. sa karera, paano ang preparation naman ang ginagawa mo? Preparation sa feeding, number 1 ang feeding. So, hindi ako nagda-diet ng ibon. Kung gusto nyo makapagpauwi ng long distance, kailangan, wag nyo de-deprive yung ibon. Kailangan well supplemented. Kung di siya pumasok, umuwi siya. I don't care. Hindi naman ang goal ko manalo sa malalapit. So, ang goal natin is mapauwi sila sa malayo. So, ngayon kung ang ibon natin is laging gutom, tapos i-expect mo sa napakahirap, napakalayo, na hindi magandang weather, yun lang yung tangi nilang baon, yung lakas at sa pagkain nila, yung well supplemented sila. Yun yung number 1 so preparation ng number 1 is palakasin muna natin yung katawan ng ibon para may bala sila pagdating ng laban. So in short, di dinadiet yung ibon. Yung pagdating sa halo ng patoka, anong binibigay mo? Ma-protein, ma-carbo? Nag-a-adjust ako. Meron ako standard mix na hanggang doon lang yung range ng ibon. Siguro mga 2 to 300 kilometers, and then after that, nag-a-adjust na ako. So depende sa distance. Depende sa kung ano yung kumbaga, depende kung gaano karaming gasolina ang ilalagay mo doon sa ibon. Yun, pinaka-importante. So, minsan, nagtataka kinakapos, kulang yung gasolina nila mga kalapatids. Tapos, hindi sila fit. Kailangan, ma-reach nyo yung fitness level nila bago kayo lumaban sa long distance. Kahit na ang ibon natin, puro long distance yan, kung hindi yan fit, hindi yan makakasabay sa pacing. Sa pacing ng mga ibon, sa grupo ng mga ibon. Tapos naman sa preparation ng tossing, number 1 yan. Yun, pinaka-importante. Pinaka-importante yan. Hindi ko sinasabing wag yung bombahin ng gamot yun kasi narinig ko malapit pa lang yung karera, sinasagad na natin sa gamot, no? Toss muna tayo, toss. To familiarize the route of our birds. And, Wait lang, cut, may tumatawag. Sige, sagutin mo.